Hello, good morning everyone. Kapatagan Farming Adventure once again. Andito na naman po tayo sa aking munting kulungan ng mga manok at pato. At may another vlog na naman po tayo ngayon. As you can see, may mga bakante na pong mga dito, kulungan, no? Especially sa aking Rhode Island Red at saka sa aking Black Australorp. Titingnan po natin ang kulungan nila at saka kung saan ba natin sila nilagay o saan nga ba ang bagong kulungan nila. Okay? Let's go po! Dito po tayo magsimula sa kulungan ng aking Black Australorp. Okay? So wala na sila dito. At saka mga ipot na lang po ang nandito. Tsaka one of the reasons po bakit ko na po sila nilipat kasi 3 buwan na po sila. At saka medyo hindi na po sila masyadong makagalaw dito sa kulungan. At saka may butas po dito. So nahuhulog po sila, no? I-repair ko pa tong butas na to. Oo. At saka sobra kilo na po sila. Nasa 1.4 kilos na po yung isa. 3 months pa lang, so kailangan na po natin silang ilipat sa mas malaking kulungan. Okay? And then tingnan po natin yung kulungan ng aking Rhode Island Red. Okay, ito dito pa yung mga manok ko dito, yung native chicken at yung mga pato. At ito po yung kulungan ng aking Rhode Island Red. Okay? Wala na din po sila. Ilipat ko na din po. No? Okay? Balak ko po kasing mag-breed na naman ng native chicken. Kasi po 10 native chickens na lang po ang meron ako. Hindi. 17. Pero sa first batch ng mga chickens, native chickens, 10 na lang po. Kasi po inihaw ko po yung isa, no? Kasi para po sa anak ko kasi may sakit. So ito 10 na lang. Okay, ngayon po puntahan po natin yung bagong kulungan natin doon sa itaas. Okay, let's go. Okay, puntahan na po natin yung kulungan natin, bagong kulungan natin sa taas. Hindi po siya masyadong malayo, nasa 100 meters lang po, no? Okay, so dito po yung daanan. Medyo paakyat po siya ng konti. Okay. Paakyat po siya ng konti. Okay.
Mhm. Okay. Okay. Malapit na po tayo. Okay. Okay. Andito na po tayo. Actually, itong munting lupa na to, bago lang po na award sa amin, no? 100 square meters po ito, no? So, ito po yung palikuran namin. Ito. And then may ano na po siya dito. May bahay na hindi natapos na ginawa po ng aking manugang. So napag-isip-isip ko na for the meantime, habang hindi pa kami nakapagawa ng bahay dito, is gawin na muna, gawin ko na munang kulungan. Okay, ito na nga, no? Ito na nga, may instant kulungan po tayo, no? Ito, native chicken, 3 babae, pero hindi pa po nila season ngayon sa pag-breed kasi 4 months pa lang po sila, no? At ito po ang Black Australorp at Rhode Island Red natin. Bago po tayo pumasok sa loob, explain ko lang po muna kung ano yung mga materialis na ginamit ko dito. Ito, kawayan made of bamboo. Okay, so may mga kawayan kasi dyan sa taas, no? Halos puro kawayan dyan yung nasa taas, no? At saka nagpakuha lang po ako, bali 25 pesos po per kawayan, no? At saka may mga lubid din dito, lubid. Okay, lubid. And then sinagad ko na po yung kawayan hanggang dun sa taas para hindi po sila makalabas, baka po lumipad, no? Tsaka kulong na po to. Tsaka kulong na po to. Napapalibutan talaga ng ano, ng kawayan at saka yung net, no? Safe na safe po yung alaga natin dito. Okay, so pasok na po tayo para makita nyo po ng malapitan yung mga Rhode Island Red at saka Black Australorp natin. Ito po yung bagong kulungan nila, bagong bahay. So, okay. Okay. So, andito na po silang lahat. Pinagsama ko na kasi magkasing laki lang po sila, no? Okay. So maluwang na po yung kulungan nila. Okay? Ito po. Oh. Ito po, 3 buwan na po sila, no? September 1, 3 buwan na po sila. Nasa mahigit 1 kilo na po. Nasa 1.4 to 1.5 kilos na po yung isa. Mas maliit lang po konti ang Rhode Island Red kasi po mas bata po siya ng 15 araw. Okay, hindi po nila na ubos yung pagkain nila kaninang umaga, tsaka may tubig naman po dito. Okay, safe na safe po sila dito sa loob, no? Oh, kulong na kulong, no? Okay, so dito po sila if breeding time na po nila, breeding season na po nila,
dito na po sila magbre-breed. Mag-prepare lang po tayo dito ng mga pugad nila, no? Okay, so may shampoo tayo na Black Australorp at saka dalawang Rhode Island Red. Okay, bali kung naalala nyo pa nung nakaraang vlog ko about sa paano po tayo mag-upgrade ng mga manok from native chickens to heritage chickens. So 11 po silang lahat na bili ko, no? 10 plus 1. Okay, but pinagpalit ko po yung dalawa na lalaki kasi ang dami pong lalaki, 7 lalaki at saka 2 babae. Dami pong lalaki, 7 silang lahat at saka 4 na babae. So ang 2 lalaki ay ipinagpalit ko nitong Rhode Island Red. Pero mas madami pa rin yung lalaki, 5. No? Balak ko na namang magpalit kahit 2 lalaki lang para sumatotal 7 na po yung babae, no? At itong sa kabila naman inaantay ko pa if season na nilang mag-breed at saka bibili or magso-swap din ako ng isang lalaki kasi ayaw kong mag-inbreed sila, no? Pangit kasi yung resulta pag inbreed, no? Okay, ito na po sila. Ang laki na po, no? Okay. Okay. So, yan lang po muna ang vlog natin ngayon. Pinakita ko lamang po kung ano na ba yung sitwasyon ng aking mga manok, yung mga heritage chickens natin, no? So, nalipat na po natin sila sa mas malaking kulungan. Okay, at saka dito na po sila mag-breed. So, excited po ako na na magsimula silang mangitlog dito. Oo, tsaka balak po kasing bumili ng incubator, no, in the future para po sa mga itlog nila. Okay, so keep watching lang po sa aking mga YouTube videos, and please po paki-like po sa video na to at paki-subscribe na din at saka paki-hit na din po ng notification bell para updated po kayo sa mga videos natin. Okay? So abang-abang na lang po sa susunod. So once again, this is Kapatagan Farming Adventure.